Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, upon checking, hindi pa uploaded yung isa buhay quarters. May inaantay tayong isa na lang, yung Kilan tsaka Raffian. So uploaded na yung yung sa Maestro Manda, pero hindi ko pa siya pinapanood. And any clips sa Facebook, scroll up kasi ayokong makapanood at gusto ko natural yung maging reaction natin once na-review natin siya. So ganoon naman palagi, 'di ba? Ngayon, waiting tayo sa Kilan versus Raffian para ma-review natin yung dalawang yun at magkasunod. So yung unang dalawang quarters sa Isa Buhay 2026, yung Unico Poison at sino nga isa? Unico Poison, tapos Shey's Lakwan. Upload din sa channel natin, pwede niyo nang panoorin. Then while waiting sa dalawang quarters sa yung isang battle na ma-upload sa Flip Top, another tournament muna tayo. Punta muna tayo sa Bargain. So quarters din, Blanco versus Asset. Another quarter final review. At ito yung sa Samsaman 2 tournament dito sa Bargain. So hindi na ako magbibigay ng insights sa dalawang to. Si Asset, ayoko magbigay ng komentos kay Asset kasi hindi siya ganoon ka-prepare nung una. Para sa akin para sa akin. Kaya baka mag-iba na yung laro niya ngayon, baka mas prepare siya. Kaya hindi na ako magbigay ng insight sa kanya. Kay Blanco naman, pang ilang battle review ko na to kay Blanco. I think pangatlo ko na to. So consistent naman si Blanco. Meron lang akong gustong malaman kay Blanco. Kung may makakapanood man na tropa, isa sa mga apports ni Blanco, gusto ko lang malaman kung saan siya dito sa Bagumbong, kasi taga Bagumbong siya. And kanina habang nag-shoutout siya, na-shoutout niya yung lugar namin, yung Sampaloc Street, diba? Yung Sampaloc community daw na mga kapatid nating mga brotherhood na Taogama, 'di ba? So, 'yun, na shoutout lang. Clarification lang. Hindi ako Taogama, guys, pero 'yun, respeto sa kanila. So, 'yun, para sa akin, gusto ko lang malaman kung saan siya sa Bagumbong. Kasi 'yun, yung mga tropa ko dito, mga sila, mga Taogama sila, at sila yung meron kasi kaming half court dito, tapos minsan may ibang events sila dyan, mga tropa ko na Taogama. So nagulat lang ako na shoutout niya yung Sampaloc community, tapos taga Bagumbong siya. So alam ko matagal ko nang tinatanong sa reviews ko kung taga saan to si Blanco, pero wala pa rin akong makuwang sagot, 'di ba? So anyway, makukuha rin natin yan. So, yun. Quarterfinals, Blanco versus Asset. So, game. Natin! Yo! Yo! Idol, congrats. Sure na. Sure na. Saka magsasabong. Ganyan na ba pormahan ng mga sabongero? Nakita kita kanina sa baba, nagtatawag ng pasahero.
Game. Tayo na yung barker. Samsaman Quarters! Ito na yung bagong hamon. Tagilid daw ako ngayon kasi kalaban ko, 2 beses na nag-champion. Kayang lumamon pag lumetra, siguradong pandiinan. Kampiyon ng Burst Beach at BS Rap Battle League. Liga ng mga top tier na magbobote sa bagong silang. Kasi 2 times champion nga raw. Sinigaw pa loud and proud. Pero nung laban yun ni Casper, ginagago ka ng crowd. Mga OA mag-react, wala pang punchline, tas ang hina ng boses. 50 anyos na marmol, matandang ginawang tolongges. Pinagtripan ka ng audience. Kamukha mo kasi si J-Nick. Pati si J-Nick. Kuya Inday, yung boy nila kong, na may kahalong Bronson. Gantong itsura yung Bisaya face na madalas nyong makita sa sobrang common. Partida, taga-Caloocan na yan. Meron nga lang lahing bantam. Bantam ka. Panderbe ng bagong bong, pwes, patitikimin ko ng shotgun. Tung kalaban sa round 1, di nabibigyan ng favor. Si Ker Crisaldo, Maaldo, pagsampa ko sa panga, malamak Gregor. Kasi nga, Blanco ay wala. Ituring nyo na parang hangin. Kaya lahat ng punches ko sa'yo lalanding na parang nagsha-shadow boxing. Ito'y simpleng Okay. aura farming ng isang asset pag naka-boss mode. Pag ako nagturo, tumutuldok ng linya parang Morse code. Asintadong hitman kahit close Nice. range. I don't give them false hope. So when I point blank, headshot, sabog ang utak kahit no scope. Kaya itong una ng on snob, ngayong gabi magugulpe. Magtatansi ka ng dugot sa entablado, magdudumi. Buong katawan manlalamig, mamumutla't mamumuti. Hanggang itong kampiyon ng bagong silang! Silang. Wala nang buhay uuwi. Time, ikaw na bay. Okay. So, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, baka mag-iba yung performance ni Asset dito. And, ayun, nakita natin kung ano yung naging difference. 'Di ba? Kung natatandaan nyo or kung napanood nyo yung battle ni Asset sa eliminations ng tournament na to. Actually, binoto ko nga yung kalaban niya doon sa pagkakatanda ko. Di ko na nga matandaan kung sino yung kalaban niya. Ang tagal ko na rin atang, parang ano ko ata na review yun. May. So, di ko na matandaan. Basta yung, hindi, April ata. Basta yung buong month, puro tournament tayo nun eh. So, I think April siya. So, medyo matagal na. So, ayun. Hindi naging ganun kaganda yung performance ni Asset nun. And sa pagkakatanda ko, binoto ko yung kalaban niya. Kasi para sa akin, mas effective yon. And, ayun. Bumawi naman si Asset dito. First round first round niya kay Blanco, ang ganda nung na pinakita niya, walang stutter, walang slip ups, on point. Nagustuhan ko yung laro niya dun sa Blanco na even sa sa 2 battle ni Blanco na napanood ko, marami nang gumamit ng ganung mga wordplay, nameplay, pero nagustuhan ko lang kung paano niya nailatag yon, kung paano niya pinuntuhan yung yung Blanco wala. Lahat ng suntok ko tumatama. Parang shadow boxing. Ang ganda nun. Nagustuhan ko lang yun. Shoutout doon. Na gusto ko kung paano niya nilatagin. Kung paano niya naging nagawang epektibo yung scenario na yun. Yung schema na yun. Nagustuhan ko yun. Yung Bantam, Bagumbong. Di ba marami siyang ginamit na reference. Panabong, saan ka magsasabong, yung ano pa nga, yung freestyle pa nga sa umpisa eh. 'Di ba? Nakakuha na agad ng ano 'yon. Tapos yung tuldok, Morse code, astig nun. Ano pa yung mga naging quotable sa akin. Pero ang pinaka mga tumatakis yung mga nasabi ko. 'Yun, shoutout kay Asset, naging maganda yung round 1 performance niya at I was expecting Asset to be more than his performance sa eliminations eh. And nakita ko yun dito. Laki ng improvement. So, sana magtuloy-tuloy hanggang 2 and 3. So, ayun. Blanco, pakinggan natin. Una pa lang, alam kong kaya mo akong hingiin dahil mabait ating pinuno. Kaso yung asset mo, boss, palpak. Oo, sablay ka ng inuso. Pasikot-sikot na kapag Blanco, di mo alam kung saan tutungo. Tila nang liligaw ng tao.
Sapagkat mali ka ng tinuro, bargain game! Game! Kuya Kim, kamusta na? Alam nyo bang pakulkit to sa Facebook? Kahit yung postura taglugi, gago kamukha mo yung nag-viral na napikon sa Anthony. Nagpapabata pa ang puta, pero yung itsura ang dumi. Pues pumapatol ako sa bata, parang Flick G kay Ruby, oo Flick G kay Ruby. Gago. Harapan ng bago tsaka luma, sana mas matripan nyo. Di ba pangalawang laban mo pa lang kay Esta, pues ngayon tol, galingan mo. Magmimistulang sumpa sa... Yun, kay ano pala, no? Esta ba yun? Tama. Para sa akin, panalo si Esta dun eh. Harapan ng bago tsaka luma, sana mas matripan nyo. Di ba pangalawang laban mo pa lang kay Esta, pues ngayon tol, galingan mo. Magmimistulang sumpa sa pagkakabilanggo, dinaabot pa ng semis. Laglag sa ikatlo, tang inang to. Boss, nanggagagora harapan. Gago, wala kaming respeto sa mga rapper na tunog puwet yung pangalan, puta asset. Fuck shit. Tangina, nag-iisip ba yan? Alam mo, mas bagay pa siguro kung naisip mo, badang. Kaya itong bargain, magiging kulungan. Kung saan magiging preso din yung mga manunood. Ako ang bastonero dito sa bulwagan. Nakada palo talagang manunood. Hindi mo na kailangan panahulaan yung mangyayari at ang pagkakabuod. Dahil yung mga asset sa lipunan ay tinutumba na kapag nasa loob. Kasi, Okay. kumagat ka sa patibong ni Sinyo para mabigyan kita ng best shot. Mali ka nang nakuha ng info. Ngayon ikaw na yung na-frame up. Ikaw ang napili naming target. At kung sa tingin mo ikaw ang guest brad, ironic lang na ikaw yung asset, pero ikaw pa yung na-set up. Okay, sige. Mabilis na differentiation lang. I'll go with assets sa round 1. Okay? So, yung laro ni... Yung pinaka-angulo, hindi siya pinaka. Kumbaga, nasulat, kasama sa sulat ni Blanco, yung nameplay, di ba? Yung, hindi naman siya totally nameplay, pero yung tunog puwet daw na pangalan, kumbaga ano siya eh. Kumbaga, para sa akin, expected na siya na gagamitin mo eh. 'Di ba? Tulad nung Blanco, 'di ba? Expected na parang expected na yan na pag si Blanco yung kalaban, tangina may nameplay yan sa Blanco. Ganon din yung kay Asset, 'di ba? Na for sure tangina merong sisilip ng angulo na yan. The difference lang kung paano nagamit ni Asset yung nameplay o wordplay dun sa Blanco, mas effective kung paano ginamit ni Blanco yung asset, yung as sa asset. Gets nyo? Kasi pwede naman maging effective parehas eh. 'Di ba? Pwedeng kasi nga si asset nga nagawa niya ng effective yung Blanco nameplay eh. So pwedeng magamit ni Blanco yung as dun sa asset, 'di ba? Pwede which is nagamit na nga niya. Pero mas creative, mas effective. Yun yung nangyari dun sa round 1 ni Asset. Pangalawa, medyo natatagalan ako sa mga setups dito ni mahaba yung mga setups ni Blanco dito. 'Di ba? So sa ilang bars niya, minsan yung punchline hindi mo alam kung mabigat ba yon, tumama ba yon o hindi. Pero may mga 4-bar set naman siya na solid kung tumama. So ganun eh. So para sa akin yung unang ikot ni Blanco hindi pa ganun kasolido. Kung ikukumpara ko kay Asset na ang daming mga punchlines, ang daming laro, ang daming references, ang daming angulo. So para sa akin nakuha ni Asset yung unang ikot. Gets nyo? Si Blanco kung papanoorin nyo ulit, yun nga, maka 4-bar set, may mga times na hindi nagiging ganun ka-effective yung setup niya dun sa pinaka-punchline. Kung meron man, hindi ganun kabigat, hindi ganun ka-direkta, hindi ganun ka-epektibo.
So, ganun siya para sa akin. So, round 1, bibigay ko yun kay Asset. Para sa akin, mas naging effective siya doon at mas naging relevant siya. Okay? Mas marami rin siyang tumatak at naging quotable lines para sa akin. Okay, round 2. Ano ba na? Para kay Asset! Tunog puwet daw yung pangalan ko. Ito, simpleng tula. Tunog puwet lang yung pangalan ko, pero nasa iyo yung muka. Online seller pala to si Blanco. Kamusta kitaan? Malaki ba? Balita ko, may nagreklamo. Puro bacon daw yung brief nyong paninda. Pero pansin nyo ba? Si Idol, pagkausap nyo, yung bibig takip pa. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Saba, alam nyo kung bakit? Nako-conscious kasi siya sa bulok niyang ngipin sa gitna. Kaya nung lasing ka, si Bossinyo may gusto sa'yong sabihin. Nadidistract daw siya kausap ka pag nakikita niya yung tae mo sa ngipin. Pero hayaan na natin. Pupulutin mo yan maya-maya rin. Bulok na nga yung ngipin, kaya madali na lang basagin. Pero pag naubos yan, hindi postiso kundi kabaong ang ipapasukat mo pagkatapos. At dahil ikay maliit, para tipid, kasya ka na sa box ng sapatos! Sabi na doon nilaland yan. Pamili nga po, kabaong ni Blanco, size 16. Pwede na yun, total mas matangkad pa sa'yo yung paa ni Yao Ming. Yung kay Yao Ming kasi size 18 eh. At nung kayo'y nag-outing, sa vlog ng asawa mo, kasama mga bulilit, munti ka pa malunod, buti nasagip ka ng lifeguard sa 3-feet. Gago. Kasi sobrang liit mo. Sa basketball, di mo pa nararanasan mag-topboard. Pag nagpapalit ka ng bumbilya sa bahay nyo, nag-atatayo ka pa ng scaffold. Kaya Scaffold puta. pinagtripang ka ni Derek. Di mo pa napansin, yung thumbnail sa video nyo ni Gabe, kalahati ka lang ng screen. Ba't naman ganun, Rek? Di mo masyado inaayos yung lapat. Nagmukha daw tuloy siyang nakasombrerong baby giant. Pero hindi ito, David at Goliath, huwag kang filler. Ito'y prime Kobe Bryant na tinapat sa pandak na Reaper. Kaya huwag kang umasa na yung tsamba makuha. Mag-asta na lumang panggang sa postura. Kasi bago ka mag-wordplay ng pang-Mongolay dyan, pagpapasta ka muna! Time! Wordplay gusto, toothbrush ayaw. Aray ko. Lakas na yung Asset ngayon. Lakas na yung Asset ngayon. Real talk. Yung ina-expect ko sa kanya, nahihit niya, namimit niya. Nagustuhan ko yung, tsaka mas klaro, mas malinaw, mas effective, mas relevant, mas tumatama, mas direkta. Lahat nag-level up talaga. Unlike dun sa laban niya kay Esta ba yun, 'di ba? Na medyo may mga ano pa nga siya doon, may mga poses pa siya doon sa pagkakaalala ko, sa pagkakatanda ko. May mga poses pa siya, may mga slip-ups pa siya doon, parang hindi pa niya nga kabisado yung sulat niya noon. Pero ito sa first 2 rounds na pinakita ni Asset, nagustuhan ko kung paano niya laruin si Blanco, kung paano niya atakihin, kung paano niya sulatan si Blanco. Sobrang naging effective para sa akin yung estilo na ginagamit niya para kay Blanco. Ngayon si Blanco ay nahihirapan. Hindi ko alam kung nahihirapan ba or hindi lang ganun ka-effective yung mga nakita niyang angulo for Asset. 'Di ba? Pero hindi pa uli ang lahat. May rounds 2 entry pa si Blanco. Pero 'yon, para sa akin, consistent si Asset dito. Nagustuhan ko yung pagmi-mix niya ng technical, punto, tsaka comedy, 'di ba? So, check natin. Lalo na yung height jokes, no? Alam ba na, parang Blanco? Yo, tangina, talsik yung laway. Yung mukha ko, puro basa. Oo, maliit ako, pero pag tumama sa ito, malaki yung pasa. Sama? Alam nyo bang boksingero to? Pag napanood nyo, magaling talaga. Malalaman nyo nga galing siya sa training kapag yung girlfriend niya, may pasa sa mata. Hindi, joke lang. Love niya yun. Suportado siya nun, totoo. Sa katunayan, pag naglalambing siya doon, sinisikmuraan niyo yung sa noo. Ang inang boksingerong to, wala pang trabaho. Puta, magnanakaw pa yan ng gloves. Nag-work naman daw yung pagbaboxing niya kasi natututunan niya dun mag-job.
O ano, kaskas na ba yung angle? Para masabi na mali ako? Sobrang ano na yun, no? Sobrang gamit na yung name wordplay na yun, eh, no? 'Di ba? Sobrang gamit na sa pagkakalam ko nag-umpisa yun sa ano, eh. Nag-umpisa yun sa hindi ko alam kung kay Mot or kay Sixth Threat. 'Di ba? Hindi ko alam kung kay Mot or kay Sixth Threat. Kasi yung laban niya kay ano, yung laban niya kay Sur, ang naaalala ko doon yung nagdadala ng props para masabing nasa pack. Nasa pack yung, di ba? Yung kay Sixth Threat naman, sino nga ba basta may gumamit nun, yung jab na yon, di ba? Yung jab. O, tama si Mot nga. Alam ko si Mot yun. Basta, bahala na kung pamilyar kayo doon sa sinasabi ko, it's either Mot or Sixth Threat lang naman. Tas mali pa rin pala, eh, no? So, yun, alam ko naging ano yun, nag-trending yung linya na yun. Tas hanggang ngayon, 'di ba? Yung job na trabaho tsaka yung job na kind of ano, pang setup sa boxing, 'di ba? Masyado nang nalalaro 'yun. Kaya kapag para sa akin, kapag may narinig akong ganon, hindi na siya ganon ka-impactful for me. Ako pa yan ng gloves. Nag-work naman daw yung pagbaboxing niya, kasi natututunan niya dun mag-jab. O ano, kaskas na ba yung angle? Para masabi na mali ako? Yung katangahan mo sa boxing na-apply mo sa battle. Kaya tumatama pa rin sa'yo kasi nung laban niya kay Angel Wilhelm, nirime niya yung Dempsey Roll sa Bentisoy. Tanginang tugmaan niya, napakagago ang puta. Ano yan, bago lumaban si Ipo, gumaganto muna? Tangina Dempsey Roll, Bentisoy, ang sarap yung ulo itambol. Yung tugmaan mo hindi konektado para mga freestyle ni Marmol, kaya kung gagamit ka ng technique, dapat yung may technical na punta ka sa gubat namin at ako ang predator. At kung iambing ka sa akin, nandun ka sa many more. Lahat ng punchline ay lalanding na parabang Dempsey Roll. Okay na, tol? Kinol. Boss! Alam mo ba sinabi ko kanina nang gagago to harap-harapan? Kasi ininsulto niya yung linya mo na ang lupit mo naman, pre. Tangina pare, ox ka lang. Eh di ba nung laban mo nga sa Iran, tinugma mo yung Chog Moral sa Boss Atan? Puta, nadamay pa si Boss Atan. Tangina asit ang tanga mo. Alam mo nung napanood ko yun, napaluwa dalawang mata ko. Kaya isang pangkaraniwan na naman ang nakipagbakbakan sa tangke. Pagbaba natin ng stage, tingin mo na sa akin kakampi. Alam kong bibilib ka sa akin, yun ang di mo matangge. Hanggang mapasabi ka ng blanco, ang lupit mo naman, pre. Yeah! Tangina. Yun ang laban. Yun ang laban. Alam mo yun, consistent si Asset from rounds 1 and 2. Pero ito si Blanco. Nahigitan niya yung round 1 performance niya at nahigitan niya yung round 1 and 2 ni Asset. Doon na nagkakaroon ng clarification dito sa battle na to. 9-8 sa round 1 in favor of Asset. Tapos consistent si Asset, bibigyan ko pa rin siya ng 9 points doon. Pero si Blanco, ibang klase yun. Yun yung sinasabi ko sa inyo na Blanco. Kaya medyo nagulat ako dun sa round 1 performance niya na ganun lang. Kasi sabi ko nga sa inyo, pangatlong battle review ko na to kay Blanco at sa pagkakatanda ko, hindi ganun sumulat si Blanco eh. Laban niya kay Casper, tangina namang hakagad ako sa kanya. Laban niya kay, hindi ko na matanda kung sino yung first round niya. Basta yun, naging okay din. Tapos yung mapapanood ko dito sa round 1 niya kay Asset, ganun lang. Hindi ganun ka-effective, hindi ganun ka-direkta. So, andun yung pagtataka, pagtataka ko na bakit ganun lang, anong meron, anong mali, 'di ba? So pero yun, round 2, ito si Blanco, which is ito yung hinahanap kong Blanco, ito yung battle mode na Blanco
At ito na yung magiging round basis natin. Round 2 ni Blanco. Solid yun, tol. Ang ganda nung kung paano niya bin-breakdown si Asset, kung paano niya inatake through his past lines, 'di ba? Kung paano niya minak lahat. Nag-level up dito. 'Di ba? Si Asset nag-level up from his last performance. Si Blanco naman nakapag-adjust agad from ito yung round 1, round 2 dinoble niya, tinriple niya yung atake. So, I think Blanco round 2 sa kanya 'yon. Malinaw. So, that's 18 points all. 9-8 sa round 1, 9-10 sa round 2. That's 18 points for Asset, then 18 points also for Blanco. So, round 1 Asset, round 2 Blanco, then tabla rin sa scoring. So, itong round 3 magiging deciding round natin. Check natin to. Dinidis ko daw yung unlumit mo naman, pre. Taka, kahit panoorin mo yung lahat ng laban ko, wala akong ganung sinabi. Tsaka yung girlfriend ko daw, may pasa, palaga to. Taka, yung nasunto ko, yung asawa mo. Tapos, wala daw akong trabaho. Sabi na itong bobong butler, palibasa, doktor ka sa Victory Liner. Tas, ngayon ko lang nakita, yung ipin mo, tinignan ko talaga, kumbulok nga. Pucha, may siwang pa pala. Yung siwang ng ipin mo, kasya 20 barya. Partida, 4 pa na taglilima. Ano ba yan, basag? Kinatunan Jolen? Sasayaw ka pa pag inulugan ko yan ng token? Napanood ko yung laban mo kay Casper. Ang sabi mo, sabi niya. Napanood ko rin yung laban mo kay Felio Chapo. Ang sabi mo, sabi niya. Kay Critical, kay Pamoso. Basta, marami pa! Mahilig ka pala sa sabi-sabi eh. Tangina mo, chismoso ka! Kasi line marking at gawa-gawa issue. Diyan ka palaging kargado. Nire-rebat mo yung past battles. Yun ang linya mong panargo. Nirebat mo yung... Tangina, sayang. Sayang Asset, tol. Sayang. Kasi, kung itong round 3 mo, nilagay mo sa round 2, tapos ganun yung round 2 ni Blanco, malilesen yung impact nun. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang pinaka nagdala kasi sa round 2 ni Blanco, yung kung paano niya i-breakdown si Asset sa mga past lines. 'Di ba? So, sayang. Kasi wala na eh. Nauna na to si Blanco sa mga past lines eh. Sa line marking eh. Tapos, ito yung round 3 ni Asset. So, yung kay Asset yung nalesen yung impact. 'Di ba? Siyempre, una-una lang yan eh. Kung, yun nga, gaya nga sabi ko sa inyo, kung ito yung round 2 ni Asset, at maririnig natin na ganun yung round 2 ni Blanco, malilesen yung impact nun. 'Di ba? Pero, possible na mag-iba rin ang take natin doon kasi paano kung naging mautak si Blanco na pagpapalitin niya. Sige, palit. Ito muna yung round 2 ko. Tapos round 3 niya ibabanat to. Yung round 2 niya. 'Di ba? So, depende sa kanila yun. Pero sayang. You're already out of touch. Wala nang mapakitang bago. You can even build from scratch. So, paano ka naging Blanco? Kasi kamo, pikunin pa tong bano. Di ba't walang malalim na madaling mapuno? Pamilyar ba sa'yo? Linya yun ni Blacksmith kay Lanceta sa Titus, baka di mo lang na-check, Brad. Na ginamit mo kay Gabe at ginawa mong 4-bar setup. Hindi lang pala sa kalaban pang Mac. Para hindi halata, nagnanakaw rin sa lumang liga. Sa bagay, Blanco nga eh, nangangamote, kaya mahilig mangagaw ng linya. Kaya kung sa tingin mo ako yung Asset na espiya, ikaw nga yung Blancong di makakreate ng new idea. Sa ganyang estilo na nasettle, nasanay at feeling good, na-stuck ka sa old battles kasi hindi ka nag-i-improve. Tapos ikaw, Mike Rodriguez ng Caloocan, hanep, parang dakilabots ng Kabisayaan. Mike Rodriguez, sobrang labo kung iisipin. Nakokopya mo lang yung delivery pero hindi yung composition ng written. Kasi pilit ginagaya yung batas. Kinukuha pagka-terror. Ngunit alam yung Blanco lalabas. Pag nag-xerox ka ng error,
Yun ang mistake mo na major. Kaya na-dissect kitang dead man. Samsaman dreams mo'y guguho. Parang Jollibee sa Jensen. Ako yung best man na nag-iwan ng battle scar sa ngipin mo sa upper part. At congrats sa'yo, Blanco, next event. Pwede ka na ulit pumatil sa undercard. Yan, lakas ni Asset dito. Akala ko mag-choke siya dito sa round 3 pero hindi, tangina. Consistent na asset 'yon. Na once bumaba yung energy ni Blanco dito, baka ibigay ko yung boto ko kay Asset. Ganun ka consistent si Asset. Kasi kung ano yung napanood ko sa round 1 niya, round 2 at itong sa round 3, consistent siya. Hindi bumababa, hindi tumataas. Kung paano niya naumpisan yung battle na to, ganun niya tinapos. 'Di ba? Ang overall in general, consistent, relevant, halos lahat ng mga ginamit niyang or mga nasilip niyang angulo for Blanco, yung mga similes, yung mga nameplay, kung paano niya nilatag yun, yung mga jokes, yung rebuttals hindi ko na i-scorean yun. Pero yung content mismo, naging effective, naging relevant siya doon, naging creative siya at some point, 'di ba? Yung mga nameplay, mga wordplay, ang ganda nun. So, ibang-iba tong asset na to sa napanood ko dun sa laban niya kay Esta. Congrats, Asset. So, tignan natin si Blanco kasi in my own preference or in my own opinion, consistency Asset all 3 rounds. Tabla yung 1 and 2 natin sa scoring pati sa round. So, once na bumaba yung energy ni Blanco dito at hindi niya ma-maintain yung round 2 performance niya, kay Asset ko ibibigay ito. So, challenge to kay Blanco. Yo! Kailangan maulit ni Blanco yung round 2 performance niya. Nahalin tulad to kay Delo. Nung laban niya sa Pampanga, napansin ng mga tao. Magmula sa boses, sa gestures, sa BS kamukha mo. Pero kung ako si Delo, di ako payag. Na sa pangalan nito, maihalaw. Kasi kung minsan parang tanga lang siya, ito naman inaaraw-araw. Kasi nagchat daw si Sinyo ng umaga. Habang matigas pa titi niya. Payag ka, bossing, itong si Asset kumakambyo tas iniisip ka. Nakakatawa sa unang dinig. Pero kalauna, nakakaaning. Alam mo, isa lang masasabi ko, Seth. Putang ina mo, badeng! Kaya ba't kinukumpara to kay Delo? Yung katangahan mo times 2. Ni hindi ka nga marunong tumugma na parang tula ka na haiku. Kumbaga nandito na si Kuya Dels. Wala na mahaba na argue. Habang ikaw naman yung Asset na sobrang baba ng value o nung laban mo sa Eran, may mga jokes ka pang panggulat. Habang nung laban niya kay Jem Esta ay nakachamba lang tong kumam. Kasi pag nagpapatawa ang corny niyan, puta na sagad agad yung sulat. Kasi nung pinalaban na sa Iran, puta na sa Iran agad ng utak. Habang ako, Sa Iran, no? kaya kong makipagpigaan hanggang umabot sa dulo. Isang linggo lang yung ginawang preparasyon pero sinisigurado kong puro. Kasi mapa-wordplay, bars, jokes man o mapapunto, kayang-kaya ko lahat parang unang hanay na grupo. Ngayon, tapos na ako sa Asset. Hindi ko gets. Wasak ang iyong pangarap. Next event, crowd ka na lang ulit, tol. Huwag ka lang pakalat-kalat. Dito ka pumesto sa bandang harap para mas ramdam mo pa rin yung banat. Ngayon ako naman ang nagturo sa Asset kung saan siya nararapat. Bargain, balas! Yun lang. Tang-inang yan. Pantay yun, pre. Pantay yun, pantay. Tang-ina, dikit yung battle. Tignan natin kung anong score lang. Basan to! Anong score lang, guys? Chief clothing ako. Unhinged. Pero ang boto ng Hurado, 2-1. 5-0. Ay, tong ina 5-0. Dikit Akala ko kasi tatlo lang yung judges. So, I thought 2-1. Pero since 5 judges, talaga? Tang-inang hirap naman mag-decide. Hindi, alam ko si Blanco yung panalo dito, guys. Alam ko si Blanco. Pero gusto kong i-clarify. Ito lag ko naman to sinasabi sa inyo. I want to justify always, 'di ba? I always want to justify my choices or my choice
'Di ba? Yung vote ko, yung judgment ko. So kung palaging ano sa inyo yun, i-justify or i-clarify. So yung 1 and 2, I think okay na tayo doon. Pero sa round 3, dito tayo magkakaroon ng extrang time. Extrang pagbe-breakdown sa pangatlong ikot. Mahirap kasi ibang-iba tol. Ibang-iba si Asset, ibang-iba yung handa niya. Masasabi mo talagang pinagandaan niya si Blanco. Si Blanco naman late game eh. Yun yung napansin ko. Kumbaga nahalo ni Blanco yung round 1 performance niya tsaka yung round 2 performance niya. So what do I mean? Slow start. Hindi andun yung mahabang setup sa early parts sa first half. Mapapansin mo na medyo mabagal yung pag-connect niya. Pero sa second half, andun na yung mas bumibilis na yung atake, mas bumibilis na yung landing, mas naging effective na yung mga punchline, 'di ba? Mas nararamdaman mo na yung bigat ng linya, ganun eh. So slow start siya sa akin eh. So sige, bigyan natin ng ito talaga yung pinaka gusto kong ibigay na boto. Tabla. Itatabla ko yung round 3 guys kasi I can't decide. Kasi yung 1, 2, and 3 ni Asset walang lumaylay na round. Wala siyang lumaylay na round para sa akin. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo kung ano yung ina-expect ko kay Asset na nag-exceed siya doon. From his last performance sa eliminations, sa tingin ko ang laki ng naging improvement niya, especially sa sulat at paghahanda, sa pag-prepare. Walang slip up, walang poses, wala lahat eh. Sobrang linis at lahat pa ng naisip niyang angle at references naging relevant at effective. Kaya big shoutout kay Asset. Kay Blanco naman sobrang kakaiba yung round 1 niya. Sobrang bagal talaga ng round 1. Halos hindi talaga tumatama yung mga punches. Sa round 2, ayun na yung hinahanap kong Blanco. Na-dominate niya yun. Sa lahat ng aspect na dominate niya. Round 3, slow start ulit sa first half, pero yung second half doon pumalo. Kita nyo? Kita nyo yung patay sinding performance ni Blanco. Kita nyo yun? Ito yung round 1 niya, bumuelo. Ito yung round 1 niya, buelo. Pagdating sa round 2, paangat. Pagdating sa round 3, bumaba ng konti, tapos umangat ulit. Unlike kay Asset na from here to here to here. So, consistent siya. 'Di ba? Hindi siya bumababa. 'Di ba? Hindi bumababa, hindi tumataas, consistent lang siya. So, ayun. Overall, tabla siya. That's 27 points for Asset. Kay Blanco rin, 27. Say 8, 10, and 9. 27 for Blanco. 999 para kay Asset. 27 points din. Round 1, binigay ko kay Asset, malinaw. Round 2, binigay ko kay Blanco, malinaw. Round 3, I can't decide, tinabla ko siya. Kasi para sa akin, pares silang naging effective doon. So, mag-fall tayo sa preference. And I think nasabi ko naman na kanina kung ano yung key. 'Di ba? Sabi ko kanina, yung round 2 ni Blanco, ayun na yung pinaka magiging round 2 beat natin. Yun na yung round basis natin. Kasi solidong round 2 talaga yun. Strongest round niya yun. Kumbaga, even consistent si Asset from rounds 1 and 2, hindi pa rin para sa akin, hindi niya pa rin na perfect yun eh. Unlike kay Asset from ito yung round 1 to 2 na, ito yung hinahanap kong Blanco na perfect niya yung hinahanap ko. Kaya, round 2, sabi ko, ito yung round basis natin. Na although consistent si Asset, all 3 rounds, pero kung i-set aside mo yung round 2 ni Asset at pagkukumparahin mo yung tatlong round ni Asset, isa-isa, makikita mo na mas malakas yung round 2 ni Blanco sa round 1 niya. Mas malakas yung round 2 ni Blanco sa round 2 ni Asset. Mas malakas pa rin yung round 2 ni Blanco sa round 3 niya. Round 3 ni Asset. So, kung i-connecta mo sila, para sa akin, mas malakas pa rin talaga yung round 2 ni Blanco. Kumbaga, ang best round sa battle na to is
round 2 ni Blanco. So, ayun. Siguro yun lang yung pinaka-best way to describe or to clarify my vote na overall preference Blanco. So, yun. 5-0. Magingay para kay Blanco. Pero tangan na big shout kay Asset. Nagustuhan ko kung paano siya lumaban dito. Congrats, Rep. Shoutout. Judges. Merrick. Yun. Yo, Lil P nga pala ng Territory Rap Battle Cabanatuan City. Binoto ko si Blanco kasi siksik, madami siyang mga linya na tumatak sa akin. Magaling din naman si para kahalspantayan sila. Oo nga eh. Binoto ko si Blanco. Mas sulitan ko yung performance niya. Okay. Tanang hirap mag-decide. So, Uy. para sa akin, candidate yun ng Battle of the Night. Tapos palitan silang dalawa siguro, nilamang lang talaga ni Blanco is siya yung huling dumalat. Pero pwede. Sobrang gahib na lang, sobrang gahib na lang. So yun, round 1 kay, paano ito? Sa round 1 dito, sa, tas round 2, medyo pantay. Pero para sa akin, bibigay ko kay ano yun, kay Blanco. Sa round 3 yun, kung gahib na lang. Paras malakas yung round 2 nila. So, pero binila ko na sa dami ng punches sa round 3. So yun, kay Blanco. Okay. Pares kami ng vote ni Kuya Benji. Round 1 Asset, round 2 Blanco, 'di ba? Yo, Parallax. Shoutout sa mga lahat ng shoutout, no. So, dito. Asset versus Blanco. Pinoto ko si Blanco. Round 1, kaya ko pang ibigay kay Asset. Pero round 2, pumapantay pero yung ender ni Blanco isa sa mga pamatayon. Same ng ender nung round 3 kaya napag-decide ako na kay Blanco mapupunta yung laban na yun. Anyways, Parallax. Nice team. Okay. Hey, what's up? Asset versus Blanco. Sobrang ganda ng laban. Dikit na dikit. Round 1, binigay ko kay Asset. Ang ganda nung simula niya at marami siyang punches. Pero 2 o 3, binigay ko kay2 Blanco. o 3? Blanco. Talaga? Uy. Yo, 1 Asset, 2 Blanco, 3 Blanco. Nung una talaga, nagro-root ako para kay Asset kasi ang ganda ng mga setups niya. Heavy punches. Oo, tama. Haymaker, lalo yung round 1. So, akala ko talaga siya talaga magdadala na bawi ni Blanco. Sa round 2. So, 1-1 sila, deciding factor yung third round. Ang lupit ng Enderman eh. Ngayon, ako naman yung nagturo sa Asset kasi siya nararama. Yeah. Okay, so that's it. Yung Ender, pinaka naging reference or preference nila. Okay, so ayun. Pero almost naman most, 'di ba? Ng mga judges, round 1 Asset, round 2 Blanco, tapos round 3. Walang nagtabla sa round 3, ako lang yung nagtabla sa round 3. Pero sa kanila binigay nila round 3 Blanco. So nagets ko naman kasi nga ang ganda rin naman talaga, pero gusto ko lang bigyan talaga ng props yung round 3 ni Asset at gusto kong yun nga, na-appreciate ko na sobra yun. Kaya yun, I'll go with Blanco sa overall performance. Pero yun, shoutout kay Asset, ang ganda ng battle na to at laki ng in-improve niya. So next up, Dope Boy Sosa, sino yung kalaban niya? Versus Zonglu. Pahinga lang ako ng konti, tapos bakbakin natin yan. Okay, so kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.